Yon, magandang araw po sa inyong lahat muli mga tol. Ngayon po ay December 31, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong kumakalat na fake news po ito fake news. Kasi ayon po sa fake news po na ito, may posibilidad daw pong magtambalan ito pong si Leni Robredo at si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 para sa pagkapangulo at ikalawang pangulo. Ayon daw po ito sa tinawag nilang Profesor Ronald Llamas. Ito po ay mainit na tinanggap ng ilang po sa mga kababayan po nating Pilipino, pero uulitin po natin at sa aking opinyon, mukhang malabo pa po sa pusit na mangyari po ito, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari po ito sapagkat alam naman natin na kailanman hindi kakampi si Leni Robredo kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nagkikriticize sa kasalukuyan dahil alam niya naman na siya po ay natalo at tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. At bilang bahagi ng pagsuporta sa gobyerno, tumigil po siya sa pag-criticize sa ating Pangulo. Pero before that, nung panahon po ng halalan, alam din naman natin kung ano po ang naging dahilan kung bakit tumakbo si Leni Robredo. Ayon sa kanya, kaya siya tumatakbo para pigilan ang pagbabalik ng isang Marcos sa Malacanang. Kaya sa aking pananaw, personal opinion ko po ito, kailanman hindi po kakampi si Leni Robredo kay Pangulong Bongbong Marcos. I do not know sa ating Pangulo kung willing siyang makipag-alyansa kay Leni Robredo. Pero ito kasi yung fake news na kumalat, ano? At ito po ay itinanggi na ni Ronald Llamas. Una-una, hindi po siya profesor. Siya po ay hindi nakatapos ng pag-aaral sa totoo lang, ano? Pero magaling po ito na komentarista pagdating po sa politika. Kasi kumakalat sa mga fake news po na ito na sinabi niya daw po na pag si Leni as president at BBM as vice president, nagsama sa 2028, tapos na ang eleksyon. Hindi po ito totoo. Ako sa totoo lang, nung una ko po itong makita na kumakalat sa internet, yung quote card, nagtataka ako. Pero hindi ako nag-react kasi katwiran ko, irrelevant naman para sa akin na magkampi ang dalawa. Kasi bakit ko sinasabing irrelevant? Yung political leanings kasi ng dalawa talagang magkahiwalay Kaya malabong-malabo talaga na magkampi. Possibly pa, baka ang administrasyong ito at si Senator Risa Ontiveros o kung sino man sa mga oposisyon para lamang masigurado ang panalo laban kay Sara Duterte, ano mga tol? Pero yung kay Leni Robredo, uulitin ko, malabong-malabong mangyari na magkakampi ang dalawa. Kaya I agree with this pambabara ni dating Undersecretary Llamas sa mga nagpapakalat po ng fake news po na ito. Ayon po sa kanya, 3 oras po ang nakakalipas, patapos na ang taon, pero may fake news pa tungkol sa akin. Iba rin. Pinag-aksayahan tayo ng panahon overtime mga trolls. Humahabol siguro sa New Year bonus. Hindi tayo katalinuhan pero bakit ko naman sasabihin yan? Pero salamat, tinawag akong profesor. Alam siguro nila na mababa ang self-esteem ko. Nagpapatawa lang iyan si Ronald Llamas pero napakataas ng self-esteem niyan. Nakikita naman natin sa kanyang anong tawag doon, confident na mga pagsasalita sa harapan po ng publiko sa iba't ibang platform, ano, sa mainstream media at saka sa iba't ibang mga vloggers na kaayon niya po sa kanyang paniniwala. At doon talagang kapag ka nagsalita itong si Ronald Llamas, meron pong diin at pinaninindigan niya yung kanyang mga sinasabi. Kaya malabong-malabo na mababa ang self-esteem po ng tao na ito. Ganun pa man, balik tayo dito po sa sinasabi. Again, uulitin ko po mga tol, maging mapanuri po tayo sa mga kumakalat na impormasyon. Hindi po kagad, porket nakita po natin, sinare po ng ilan sa mga kasamahan natin sa paniniwala sa gobyerno, ay totoo na. Suriin po natin ng maigi na ang mga pahayag ay hindi agad makatotohanan. Parang yung nangyayari kay Vilma Santos,
di ba? Alam niyo si Vilma Santos, ang asawa po ng ating ang gobernador ng Batangas at asawa ng ating executive secretary ngayon na si Ralph Recto ay biktima po ng fake news, no? Ayon po sa kanilang kampo, yung mga kumakalat po na pahayag di umano daw ni Vilma Santos na sila ay nasa taas ngayon kaya sila ay binabash at kayo mga nasa baba ang nambabash parang ganun po ay pinag splice daw po iyon na bahagi ng kanyang pananalita at pinalabas na parang matapobre siya, no? Siyempre, yun ang claim ni Vilma Santos. Kaya mas paniniwalaan ko dahil yun yung sinasabi niya eh. Unlike doon sa mga kumakalat na quote card na sinasabing matapobre si Vilma Santos. At sa tingin ko naman mga tol, hindi lang dahil sa politiko itong si Vilma Santos, nagkaroon ng mga paksyon sa showbiz, di ba? Yung mga Noranyan sa Vilma, mga humahanga kay Nora sa kay Vilma, no? At nakikita din naman natin sa mga fans nila na sinasabing mababa ang loob, may pagpapakumbaba daw itong si Vilma Santos. Kaya yung benefit of the doubt para sa akin, ibibigay ko sa kanya na hindi siya matapobre, no? Unlike doon sa kumakalat na fake news na siya ay matapobre. Pero again, nasa sa inyo yan kung ano po yung paniniwalaan nyo. Basta ako, dahil nagsabi si Vilma Santos na hindi siya matapobre at pinaliwanag naman nila yung side nila, di sa makatuwid, fake news yung kumalat. At ganun din naman marahil dito sa issue na ito kay Ronald Llamas kung saan sinasabi na siya po yung nagbitiw ng salita para sa tambalang Leni Robredo at PBBM na tapos ng eleksyon sa 2028 kapag sila po ay nagtambal. Pero ngayon, ang malaking katanungan dito sa atin mga tol, sino ang nagpapakalat ng ganitong impormasyon? Yun ang dapat sinusuri natin. Ito po ba ay intensyon para po sa political na motivasyon? O ito po ba ay ang intensyon lamang ay para sa views, partikular sa Facebook? Kasi biruin ninyo kapag naniwala dito ang maraming mga tagahanga ni Leni Robredo at saka ni Pangulong Bongbong Marcos, sigurado aani po ito ng napakaraming views at alam din naman po natin na dito po sa Facebook, kahit ganyan lamang po, kahit quote card, kahit picture, kahit articles, binabayaran na po ni Facebook. No? May monetization na po yan. Kaya kung makakakuha po iyan ng maraming engagement, definitely dollars po yan. Kaya dalawa lang naman ang maaaring maging motivation dito eh. Either politika o kaya para kumita ng pera kung sino man ang nasa likod ng pagpapakalat po ng fake news na ito. Pero ang tanong, kung politika po ito, gagawin ba ito ng mga supporter ni Leni Robredo na alam naman natin na sila po ay dismayado sa ating Pangulo? Huwag na po tayong magkaila, no? Ang mga supporter ni Leni Robredo, dismayado po sa ating Pangulo. Pero hindi nila magagawang ipanawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos dahil alam nila na ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos ay yung tinatawag ni Ramon Tulfo na baliw o unhinged. Ano? Ikaw ba naman, papayag ka? Kahit galit ka doon kahit ayaw mo doon sa tao na namumuno ngayon, napapalitan ng isang baliw. Di ba? Hindi ka rin papayag. Kaya so far, mas matimbang na sila'y susuporta sa kasalukuyang gobyerno kaysa naman mapalitan ito ng isang di umano'y baliw ayon kay Ramon Tulfo. Ganun lamang po yun mga tol. Ano? Pero sa parte naman ni Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko naman kilala na rin ng marami si Pangulo na napakamababang loob. No? Hindi mapagtanim ng sama ng loob at sabi niya nga, kaya niyang magpalit o kaya niyang makipagkaisa. Hindi magpalit. Ano? Kaya niya makipagkaisa, tanggapin ng ibang kulay para po sa ikauunlad ng bansa at ikaangat ng buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya siguro, kung talagang mangyayari
may posibilidad kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero very unlikely na si Mayor Leni Robredo makikipag-alyansa kay Pangulong Bongbong Marcos para lamang talunin si Sara Duterte. And itong mga susunod kong sasabihin, hindi po ito paninira. Na? Maaaring tumaas po ang kilay ng mga supporter ni Leni Robredo, pero ito naman talaga ang nangyari sa nakalipas na halalan. 'Di ba? Ilan sa mga supporter ni Leni Robredo at ni Vice President Sara Duterte ang nagsulong ng Leni Sara noong 2022. Hindi po yan fake news, hindi po yan kasinungalingan. Yan po ay katotohanan. Ang dami pong mga nagsulong niyan, no? Binoto po nila si Leni Robredo bilang presidente at binoto nila bilang vice-presidente si Sara Duterte. At ito pa, hindi rin po ito kasinungalingan sapagkat laman po ito ng balita. At no other than former Senator Antonio Trillanes ang nagsabi po nito sa atin. Ayon po kay dating Senador Trillanes, magkaibigan ng dalawa. Si Leni Robredo at si Sara Duterte. No? At never na napakinggan ni Antonio Trillanes at tayo na kinriticize ni Mayor Leni Robredo si Sara Duterte. O kaya nga daming nagalit na kakamping kay Trillanes, di ba? Kasi binrot out niya yung fact na yan. Fact dahil totoo. Nabalita po yon. Inamin mismo ni Leni Robredo na kaibigan niyang itinuturing si Sara Duterte. Magalit man kayo sa akin, mga kakamping, pero yun po talaga ang laman ng balita. Yun po yung sinasabi sa balita. At merong mismong pahayag si Mayor Leni Robredo na itinuturing niyang kaibigan si Sara Duterte. Anyways, yan naman ay na-brought out ko lang ngayon kasi dahil po sa fake news po na ito. No? Para po sa ating mga manonood, wag po tayo agad-agad maniniwala sa mga nababasa at napapakinggan po natin. Marami kasing mga kadahilanan kung bakit isinusulat, kung bakit sila gumagawa ng video, pero ang tunay na layunin nila o ang pinaguhugutan po nila ay hindi naman pala katotohanan. At ang layunin nila ay either para isulong ang kanilang mga political na interest o para pagkakitaan yung kanilang mga ginagawa dito po sa social media. Malinaw po sabi ni Ronald Llamas, hindi tayo katalinuhan. Pero bakit ko naman sasabihin yan? Kasi alam na alam ni Ronald Llamas na hindi yan mangyayari. Alam na alam ni Ronald Llamas na bagamat hindi kinikriticize ni Leni Robredo ang kasalukuyang gobyerno, hindi niya magagawa na kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako, pretty sure ako dyan. No? Dahil narinig na natin yan sa nakalipas na panahon. Uulitin ko, no other than Mayor Leni Robredo, sinabi niya na kaya siya tatakbo sa pagkapangulo ay para pigilan ang isang Marcos na makabalik sa Malacanang. Tapos kakampi ka ngayon sa isang Marcos, di ba? Ewan ko sa inyo kung ano yung appreciation nyo sa mga sinabi ko na yan. Pero yun lamang ang punto natin sa live stream na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakita ko si Attorney Rene Bueno. Shoutout po sa inyong lahat. Maganda yung, sabi niya, Irene Marcos, Coco Pimentel tandem, North and South combination. No? Kaso lang, ang problema po dyan, Attorney Rene Bueno, yung popularity. Yun kasi ang masaklap na katotohanan sa politika sa atin, popularidad. Labanan po ng popularidad. No? Siyempre, kaya naman nanalo si Pangulong Bongbong Marcos dahil very popular din siya. At nanalo din si Sara Duterte dahil very popular din siya. Tapos, nagtambal pa sila. Kaya kahit popular si Leni Robredo, hindi mananalo dahil nagkampi yung dalawang popular laban sa isang popular. Yun po ang katotohanan. Whether we like it or not, yan ang politika sa atin. Hindi natin tinitingnan kaagad kung ano yung kakayahan, nagawa, karanasan ng mga politiko kung hindi yung pangalan. No? Ako naman, kaya ako binoto si Pangulong Bongbong Marcos dahil personal kong reason. Hindi ko naman siguro nakalimutang sabihin sa inyo yan.
no? Kaya ako sinuportahan si Pangulo dahil nung mga panahong ako po ay talagang nade-depress sa buhay, napanood ko siya, tapos sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga, nung mapanood ko yung video na yun, nagkaroon ako ng pag-asa at pinangako ko sa aking sarili na kahit hindi pa nga siya nag-aanunsyo ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo, ay ipapangampanya ko siya. At ganun nga po yung nangyari, October 6, 2021, nag-file po siya ng kanyang candidacy for president. And October 21, right after my birthday, naging publicly na yung naging out on the public na yung aking pag-support sa kanya, no? Talagang yung dating content ko dito sa vlog ko, yung original channels ko na YouTube, saka yung page ko, hindi naman talaga politika pero binago ko. Naging politika ito at nakasentro sa kandidatura na kagad nito pong si Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi pa nagsisimula ang halalan. Ipinapangampanya ko na siya, no? Kaya basically, naniwala ako kay Pangulo at hindi dahil popular lamang siya, kung hindi nakita ko sa kanya ang pag-asa sa aking sariling buhay at naniniwala ako na pag-asa siya ng ating bansa at ng mga kababayang Pilipino. Though sa ngayon, medyo hindi 100% yung nangyayari na pag-asa na yan sapagkat ang ating Pangulo, naniniwala akong hindi korap. Ang problema, may mga nakapaligid sa kanya na mga korap. At dapat ang mga korap na nakapaligid sa kanya, mapanagot po ang mga ito, 10 ng mga talagang korap na mga politiko sa ating gobyerno. O yan lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Happy New Year. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.